Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Mr. Philip Arnold Tuanyo mula po sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS upang talakay ng mandato ng PIDS at kung paano ito nakatutulong sa pagsugpo sa kahirapan. Kamusta po, Sir Philip? President Philip, good morning. Magandang umaga diyan. Randy na lang. Randy, Okay. alright. Sir Randy. Ang PIDS ay isang ahensya ng gobyerno na nagtututok sa ilang mga tinatawag lang policy research sa iba't ibang mga larangan. At kasama rin dito yung laban natin sa kahirapan. Pero hindi lang to, marami pa rin mga paksa ang tinitingnan sektor, tinitingnan din ng PIDS, mula sa edukasyon, sa kalusugan, trabaho, ang ating pamamahala, yung ating tinatawag na macroeconomy. So maraming mga aspeto ng mga ating ekonomiya, ating pag-unlad ang tinitingnan nga ng PIDS. Alright. So Randy, maiba ako, galing ka rin pala before sa NAPSI, Nag-work ka rin before sa NAPSI. Isang trabaho ko ay isang policy researcher din ng NAPSI. Nung sinusubukan namin ang ayusin din ang tinatawag na ano ba ugnayan ng laban sa kahirapan at pagpapabuti ng ating ekonomiya. So research is really in your heart, Sir Randy. Alright. Well, ginugunita po ang Development Policy and Policy Research Month ngayong buwan po ng Setyembre. Ano po ang kahalagahan ng celebration na ito? Ano po ang theme ngayong taon? Maraming salamat ulit sa tanong Dayan. Ang Development Policy Research Month ay pinapangunahan nga ng PIDS mula noong 2002. Ito ay taon ng selebrasyon na ginagawa tuwing Setyembre para lang ipakilala ang kalagan nga ng tinatawag na nilang policy research. At ang tinatawag lang evidence-based policy. So lahat ng mga patakaran sana ng ating pamahalaan ay hindi lamang hindi dapat nanggagaling lang sa kuro-kuro pero may malinaw na ebidensya kung ano mga batayan talaga nito. At ang tema ngayon ng Development Policy Research Month ay reimagining governance in the age of artificial intelligence. So alam naman natin, ang AI ay malaking usapin nga dito sa ating bansa, sa buong daigdig. At alam natin na maraming mga bentahe ang AI sa ating bansa at sa laban sa kahirapan. Mas madaling maitutukoy kung ano mga pangailangan ng ating mamayan. Mas mapapalapit sana ang gobyerno sa mga issue ng ating niharap at mapalakas nga sana ang pagpunta natin sa tinatawag na digital economy. Ito on that, Sir Randy. So how can we take advantage itong artificial intelligence para dito sa mga anti-poverty efforts at programs ng iba't ibang gobyerno? Ahensya ng gobyerno rather. Kasi maraming mga alam na naman natin na ang sanhi ng kahirapan sa iba't ibang mga pamilya ay iba't iba. At makakatulong sana na may mas malinaw na pagsusuri, mas mabilis na pagsusuri kung anong talagang tukoy nilang pangangailangan. So yun yung isang parang inaasahan natin sana sa AI na sana magawa ito. Bagamat alam natin marami ring mga tinatawag na constraints. Yung marami pa rin tayong mga mamayan na may kakulangan pa rin sa internet access, may issue pa rin sa tinatawag na cybersecurity, yung paggamit nitong AI, yung paggamit ng ang AI pa rin, kaya naghanap pa rin tayo ng maraming lokal na gagawa nga sana nitong mga programa ay nakabatay pa rin sa mga dayuhang lengguwahe, yung Ingles, at saka yung angkop na teknolohiya na kinakailangan talaga natin. Alright. Tunguhin naman po natin itong isang programa ng ating gobyerno, partikular po ng DSWD, ito pong Pantawid Pamilyang Pilipino program na malaking tulong rin po sa ating mga kamahirap na mga kababayan. I understand mayroon po kayong pananaliksik o research patungkol po dito. Ano po ang inyo pong nakita po sa inyo pong pag-aaral, sir? Ang PIDS po ay isa sa mga kasama sa technical working group na
inatasan ng batas nga na in-institutionalize nga yung 4Ps para tuwi ng pag-aralan, no, kung ano ba talaga nagiging epekto ng 4Ps, anong tinatawag nilang impact, no, sa mga beneficiaries nga nito, no. Nagkaroon ng pag-aaral noong 2010, tapos 2013 dito nagsimula yung pag-aaral ng PIDS. Meron siyang pag-aaral na ginawa noong 2021, 2022. Okay. Tapos ngayon din, no, may tinatawag na ika-4 na yugto ng tinatawag na impact assessment na ginagawa ngayon at tinatapos nga nito, no. So isa sa mga programa na pinag-aaralan nga din ng PIDS ay ipabuti nga itong 4Ps program, at maraming mga magandang epekto na nakita nga ng mga pag-aaral ginawa ng mga mananaliksik, no, sa PIDS. Na yung una nga, yung dahil isa sa mga kondisyon, no, ng pagpapatuloy ng mga pamilya nito sa programa ay dapat makapagtapos, no, ng pag-aaral ang mga anak, no, ng mga pamilya na nakakatanggap ng programa. So mataas pa rin, no, ang tinatawag lang attendance rate, no, participation rate na ng mga bata, no, sa kanilang pag-aaral, no. Sa larangan naman ng kalusugan, isang condition naman ay dapat may regular na check-up mga nanay, no, sa mga health centers, at ganoon na rin, no, dapat na rin ay may immunization yung mga bata. So at nakita, no, na malakas ang access, no, ng mga nanay, no, sa mga health programs, no, kasama din dito yung programa na may tinutukoy yung maternal health at reproductive health programs para sa kanila, immunization, no, mataas pa rin to. Isang condition din ng programa ay yung pagdalo ng mga pamilya sa tinatawag na Family Development Sessions, o FDS, no. Dito tinatalakay yung paano ba pwedeng sumama, makilahok, no, ang mga pamilya sa usapin ng mga munisipyo, no. So napapalalim, no, ng 4Ps ang kalaman ng mga pamilya, no, patungkol sa itong mga sa partisipasyon sa kanilang bayan, munisipyo, ang kanilang kaalaman, no, patungkol sa disaster response, no, at iba-iba pa. Okay. So pagdating po sa pagiging epektibo po ng programa para po umangat ang antas ng buhay ng ating pong mga Filipino household, very effective po itong 4Ps program, sir? Masasabi naman natin na isa sa malaking programa to, no, na nakatulong nga na maibsan, no, ang kahirapan sa ating bansa. Kung titingnan naman natin sa ating datos, no, ang malaking pagbagsak ng kahirapan na nakikita nga natin ngayon ay nagsimula noong 2010s. No, bumuti ang ating ekonomiya, at kasabay nito, no, ang 4Ps na nagsimula noong 2008 ay patuloy, no, na implementa itong nakarang dekada, no. So isang malaking bahagi ng pag-ibsa ng kahirapan sa bansa ay pag-implementa, no, nitong programa. So marami na po ang nakatawid nga doon sa poverty line, sir, because of the 4Ps program. Marami na rin, at yun nga, ang patuloy pa rin, although alam pa rin natin na marami pa rin mga Pilipino na nag-i-cause pa rin ngayon, no? At alam na, dapat nga, sana mapagpatuloy pa rin itong programa na ito. Okay. What are some of your recommendations, sir, para sa pagpapabuti pa ng programa at implementasyon po nitong 4Ps? So nakita naman ng mga mananaliksik na sa PIDS, yung una, yung patuloy na ugnayan sana kasi ito ay programa na pinapatupad ng DSWD. No? Mas malakas na ugnayan din, no? Sa mga ng DSWD at saka DOH, no, para mapalakas pa rin ang mga serbisyong kalusugan para sa sa mga pamilya na nakatanggap ng benepisyo. Yung nga, isang nakita nga ay paano palakasin pa yung bagamat nakabuti ang 4Ps sa pagtanggap ng availability, no, ng kanilang pagkain, may kakulangan pa rin, no, sa ebidensya kung paano ba napapaibsan ang malnutrition sa mga bata. So yun yung isang parang kailangan pa rin tingnan. Okay. No? Yung ikalawa nga ay parang tingnan din, no, kung dahil mukhang epektibo nga itong mga
programa, no, sa mga bata na nag-aaral sa high school. Paano ba talagang mabigyan talaga ng insentibo ang mga kabataan, no, para mapagpatuloy nga nila yung kanilang pag-aaral sa high school, no? Anong baka pwedeng i-channel ang ilang pag-aralan, kung tama ba ang i-channel ang ilang resources, no, sa mga bata na nag-aaral sa high school. Bagamat meron na rin mga mungkahing batas na nasa Kongreso ngayon na patasin nga yung benepisyo na natatanggap ng bawat pamilya sa 4Ps. Okay. So with that, sir, dyan papasok yung convergence. So kailangan rin talaga ng ugnayan ba, for instance, like DOH or DepEd? Oo. Yung yung bagamat sa pag-aaral, no, mataas yung participation rate, no, ng mga bata sa edukasyon, no, kailangan talaga pag-aralan kung ano ba ang napapalalim na learning outcomes, no, na mga na beneficiaries ito. So, dahil dito, dapat mas malakas pa ang ugnayan nga ng DSWD at saka ng DepEd. Okay. Dahil dito. Well, with that, maraming salamat po Sir Randy sa pagsama po sa amin dito po Maraming sa salamat, ating programa sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong suporta sa ating mga taga-subaybay. Hinihikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At ito, Sir Randy, samahan nyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.